Ang pelikula na ating gagawa ng recap ngayon ay ang Indonesian horror movie na Impetigor. Ang ating bida na si Maya, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan na si Dini, ay nagtatrabaho bilang cashier sa toll gate. Nag-uusap sila sa telepono. Sinabi ni Maya na may isang lalaki na tila ba laging nakatingin sa kanya. Dumating ang werdong lalaki at nakatitig ito kay Maya. Bumaba ito sa sasakyan at tinatanong si Maya kung siya ba si Rahayu. Sinabi ni Maya na hindi niya kilala ang Rahayu na kanyang binabanggit. Bumalik ang lalaki sa kotse nito, may kinuha itong itak at bigla na lamang hinabol si Maya. Naabutan ng lalaki si Maya. Hiniwa niya ang hita ni Maya. Nang papatay na niya si Maya ay sakto namang dumating ang mga pulis na binaril ang lalaki, pagkatapos ng mga nangyari. Si Maya at Dini ay nag-quit na sa trabaho at nagbebenta ng mga ukay-ukay bilang negosyo. Kaya lang ay medyo matumal ang kanilang kitaan. May nakita si Maya na litrato na pinaniniwalaan niya na litrato iyon ng magulang niya na nakatayo sa labas ng malaking bahay. Hindi niya kilala masyado ang magulang niya dahil pinalaki siya ng kanyang tiyahin. Naisip ni Maya na baka siya nga talaga si Rahayu dahil iyon daw kasi tawag sa kanya ng tiyahin niya sa kanya noong bata pa siya. Kung totoo man iyon ay maaring mapasa kanya ang malaking bahay na nasa litrato bilang tagapagmana. May nakita din siyang maliit na papel doon sa loob ng kanyang sugat. Kinuhanan niya iyon ng litrato gamit ang cellphone. Sumakay ang magkaibigan sa bus upang pumunta sa bayan ng Harjosari upang puntahan ang malaking bahay na pag-ari umano ng kanyang magulang na balak nilang ibenta. Sa loob ng bus ay napansin ni Maya ang isang lalaki na nakatingin. Nakilala niya doon ang isang lalaki na nakakaintindi ng Javanese. Pinakita niya ang litrato ng maliit na papel na nakasulat sa Javanese upang malaman niya ang ibig sabihin ng nakasulat. Sinabi ng lalaki na ang nakasulat ay isang spell na nagpoprotekta sa may-ari nito laban sa masamang sumpa. May napansin din siyang 3 bata na nakatayo sa gilid ng kalsada. Pagkababa nila ng bus ay nagtanong sila kung saan ang papunta sa Harjosari. Kunti lang ang nakakaalam ng lugar na iyon dahil matatagpuan iyon sa gitna ng gubat. Pero sabi ng isang lalaki na nagngangalang Nano na alam niya ang daan papuntang Harjosari. Sumakay sila sa kalisa papunta sa Harjosari at ibinaba silang ng driver sa tapat ng bahay ng punong barangay na si Kisaptadi. Isang kilalang wayang performer. Nakilala nila doon ang nanay ni Kisaptadi. Sinabihan sila ng matanda na bumalik na lang bukas dahil wala ang kanyang anak. Dahil sa wala naman silang matulugan ay doon muna sila tumuloy sa malaking bahay na nakita nila sa litrato na pagmamay-ari di umano ng magulang ni Maya. May mga nakita silang litrato ng mga magulang ni Maya sa loob. Sa labas ay may prosesyon ng isang patay na bata. Pumunta sila sa sementeryo upang hanapin ang lapida ng mga magulang ni Maya. Napansin naman ni Dini na halos karamihan sa mga nakaburol doon ay mga batang sanggol. Napansin din nila ang 2 tao na nakatingin sa kanila. Kinagabihan ay doon sila natulog sa malaking bahay. May narinig na ingay si Maya kaya tumayo siya para hanapin ang pinanggagalingan ng ingay. May nga nakita siyang anino ng 3 batang babae. Sa ibang scene naman ay may nanganganak na babae. Nandoon din si Kisaptadi na nakaabang sa paglabas ng bata. Kinuha niya ang bata at iniloblob sa tubig. Kinabukasan ay may ililibing na naman na patay na bata. Ito ang batang kapapanganak pa lamang. Sumunod ang 2 sa ginaganap na libing. Lumapit sa kanila si Kisaptadi. Nagpanggap sila bilang mga estudyante na gumagawa ng research tungkol sa wayang, isang uri ng pagtatanghal gamit ang puppet. Sinabi ni Kisaptadi na puntahan siya sa kanyang bahay pagkatapos ng libing. Binalaan ni Dini si Maya na umalis na sila dahil minsan na umanong may nagtangka sa kanyang buhay at iba ang pakiramdam niya. Sumagot si Maya na alamin niya muna kung siya ba talaga ang may-ari ng bahay at saka siya alis. Naunang bumalik si Dini sa malaking bahay. Habang si Maya naman ay naghanap ng makakain. Doon ay nakilala niya si Rati na nagbebenta ng pagkain. 2 lalaki na tauhan ni Kisaptadi ang pumunta sa malaking bahay para pagsabihan sila na bawal ilang manatili sa bahay dahil hindi nila iyon pag-ari. Sinabi rin nila na hinihintay ni Kisaptadi ang may-ari ng bahay para formal na ibigay ang mga dokumento ng bahay sa tagapagmana na si Rahayu. Sinabi ni Dini na siya daw si Rahayu. Sinamahan nila si Dini papunta kay Kisaptadi. Pero nakahalata na siya na parang hindi naman iyon ang daan. Tumakbo si Dini pero natapilok siya kaya nahuli siya ng 2 lalaki.
Ibiniti nila si Dini ng patiwarik sa paniniwala na siya nga si Rahayu. Dumating din doon si Kisaptadi. Kumuha ng kutsilyo ang kanyang nanay para tapusin ang buhay ni Dini. Sabay sabi na may dalawang babae na manganganak mamayang gabi at maililigtas na nila ang ipapanganak na sanggol. Humingi si Maya ng tulong kay Kisaptadi na hanapin ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Kisaptadi na sasabihan niya ang mga tauhan niya na hanapin ang kaibigan ni Maya. Sa likuran ng bahay ni Kisaptadi ay makikita natin ang balat ng babae na nakasampay. Ang balat ay galing kay Dini na gagawin nilang papet para sa pagtatanghal ng wayang. Habang nagaganap ang pagtatanghal ng wayang, tinanong ni Maya ang dalawang lalaki na pumatay kay Dini kung nakita na ba nila ang kaibigan niya. Sinabi ng dalawa na hinanap nila si Dini pero wala silang nakita. Isang batang babae ang nagpakita kay Maya. Naisipan niya itong sundan. Napunta siya sa bahay na may nanganganak. Sumilip siya sa maliliit na butas para makita kung nangyayari sa loob. Nakita niya ang bagong labas na sanggol na walang balat. Kinuha ni Kisaptadi ang bata ang iniloblob sa tubig para kitilan ng buhay. Nagalit ang ama ng sanggol at tinawag si Kisaptadi na sinungaling. Sinabi kasi ni Kisaptadi na magiging malusog ang sanggol ngayong patay na si Rahayu. Hinabol nila si Maya. Sakto namang dumating si Rati. Dinala niya si Maya sa kanyang bahay para tulungan na makatakas. Ipinagtapat niya kay Maya na isinumpa umano ang kanilang bayan at lahat ng sanggol na ipapanganak ay walang mga balat. Ikinwento niya na noon ay may isang mayamang tao na nakatira sa malaking bahay na isang puppet master. Ito ay si Kidunuongso at ikinasal ito sa isang magandang babae na si Nyai Sinta. Umabot ng 5 taon ang kanilang pagsasama bago sila nabiyayaan ng anak. Kaya lang ay ipinanganak itong walang balat, na naging dahilan kung bakit hindi na nakikisalamuha si Kidunuongso sa ibang tao. Kasunod nito ay ang pagkawala ng 3 batang babae na hindi na nakita pa. Ilang panahon pa ang lumipas at ipinakita na niya ang kanyang anak na si Rahayu sa mga tao na malusog at maayos. Pero kumalat ang balita na may kinalaman di umano si Kidunuongso sa pagkawala ng 3 batang babae. Ipinakalat ni Kisaptadi na si Kidunuongso ay gumamit ng itim na mahika para protektahan ang kanyang anak. Isang gabi habang nagtatanghal ng wayang ay pinaslang nito ang ilan sa mga tao at nagpakamatay. Ang isa sa mga katiwala ni Kidunuongso ay itinakas si Rahayu para protektahan laban sa mga tao. Sabi daw ni Kisaptadi na ang paraan lang para mawala ang sumpa ay patayin si Rahayu at gawing papet ang kanyang balat. Sinabi ng nanay ni Kisaptadi na ang tunay na Rahayu ay si Maya. Napansin naman ni Maya ang litrato ng lalaki sa dingding. Kamukha kasi ito ng taong humabol sa kanya ng itak sa unang scene, sinabi ni Rati na asawa niya ang lalaki sa litrato. Pumunta daw ito sa syudad para makahanap ng gamot sa sumpa dahil sa buntis din si Rati. Alam ni Rati na si Maya ay si Rahayu, pero hindi siya naniniwala na mawawala ang sumpa kapag pinatay nila si Rahayu. Ipinagtapat ni Maya kay Rati na patay na ang kanyang asawa dahil tinangka siyang patayin ng asawa ni Rati. Isang sasakyan ang napadaan. Sumakay si Maya kaya lang ay nabangga ito sa punong kahoy nang may nakita ang driver na multong ng batang babae. Nagpakita ang 3 multo ng batang babae at ipinakita kay Maya ang tunay na nangyari kung bakit nagkaroon ng sumpa. Ipinakita na si Nyai Sinta ay may sekretong relasyon kay Kisaptadi at siya rin ang nakabuntis kay Nyai Sinta at hindi si Kidunuongso. Ang ibig sabihin lang nito na si Kisaptadi ang tunay na ama ni Rahayu. Nalaman ng nanay ni Kisaptadi ang pakikipagrelasyon ni Kisaptadi kay Nyai Sinta. Kaya gumamit siya ng itim na mahika para makalimot si Kisaptadi kay Nyai Sinta at para mamatay ang bata na dinadala ni Nyai Sinta. Pero imbis na mamatay ang bata ay buhay pa rin ito kaya lang wala itong balat. Sa paniniwalang anak niya si Rahayu ay gumawa si Kidunuongso ng paraan para mabuhay si Rahayu. Kinidnap niya ang 3 batang babae. Ginawang papet ang balat nila at inilibing ang mga buto sa basement ng bahay. Kapalit nito ay ang paggaling ni Rahayu sa sumpa. Si Kidunuongso ay pinatay ng isa sa pumatay kay Dini. Dahil pinaghihinalaan nga nila na may kinalaman si Kidunuongso sa pagkawala ng 3 bata. Samantala, si Kisaptadi naman ay nagpanggap na si Kidunuongso sa utos ng kanyang nanay para palabasin na nagpakamatay ito. Ang nanay din ni Kisaptadi ang nagpakalap ng balita na kailangan patayin si Rahayu para mawala ang sumpa na siya naman ang gumawa.
Sinabi ng tatlong batang multo na para mawala ang sumpa ay kailangan nilang ilibing ang balat at buto nila ng magkasama. Sa tulong ni Rati, ay kinuha nila ang mga papet na gawa sa balat ng mga bata sa bahay ni Kisaptadi at hinukay nila ang mga buto at inilibing ng magkasama. Nahuli nila si Maya habang si Rati naman ay nakatakas, ibiniti nila siya ng patiwari. Nakiusap si Maya na pakawalan siya dahil wala na ang sumpa. Ipinagtapat din niya na anak siya ni Kisaptadi at ang may kagagawa ng lahat ng ito ay ang nanay ni Kisaptadi. Tinanong ni Kisaptadi ang nanay niya. Pero nagtangka itong magpakamatay. Pinapipili niya si Kisaptadi. Nang papaslangin na ni Kisaptadi si Maya ay dumating si Rati na may dalang malusog na bata bilang patunay na wala na ang sumpa. Napagtanto ni Kisaptadi na totoo nga ang sinabi ni Maya. Naisipan ni Kisaptadi na magpakamatay. Nagpakamatay din ang nanay ni Kisaptadi. Sinabihan ni Maya si Rati na sumama sa kanya pero tumanggi si Rati dahil wala na din naman daw magbabago sa buhay niya. Sumakay si Maya sa isang napadaan na truck at doon po natapos ang pelikulong ito. Like and subscribe for more videos like this. Paalam.